So guys, ito yung problema natin ngayon, no. Nasira IC ng alternator natin to pagka ganito. Supposed to be 14 volts 0.5, hindi siya tataas ng ganyan. 15, naka idle pa yan. So wala. Sira yung IC regulator nito pagka ganito. Disconnect muna natin yung battery natin para makalas natin yung alternator. So hintayin ko lang siya lumamig kasi sobrang init ng alternator. Though hindi naman masyadong mainit pa yung makina kasi kay-start ko lang. Pero sobrang init ng alternator. Hindi siya tama. Malamigin ko lang kasi hindi ko yung terminal niya rito, napakainit ng positive terminal niya. Parang may mali. So try kung pakialaman naman to alternator natin kung kaya nating i-rebuild na yung IC na lang. Siguro tingin ko yung IC talaga sira nito kasi hindi na-re-regulate yung kanyang voltahe. Or check din natin yung contact ng carbons dun sa slip rings kasi yung kasing carbon brush kasi yung nagsesend ng supply dun sa ating basta para yung voltahe niya magtaas baba or ma-maintain yung voltahe depende sa load na kailangan niya. So check natin pare-pares yun kung anong naging problema nito. So check din natin yung continuity ng windings, kung may short ba sa ground or may open. So kung open siya, no choice tayo kundi dalhin dun sa mga rewinding shop, no? Pagka ano naman, kung IC lang sa tingin ko, pwede man tayong bumili nun as replacement. Pwede nyo rin panoorin yung isang video ko kung saan in-explain ko yung basic operation ng isang alternator, paano ito gumagana, at the same time paano ito tinotroubleshoot. Kung napapansin nyo, yung alternator natin is bagong pintura pa siya. Kasi kaka-rebuild lang nito, mga 8 months ago lang. So ito ngayon, nasira na naman siya uli. Hindi natin alam bakit. So pwede natin i-check ngayon bakit o anong naging cause ng problema. Meron siyang dalawang screw. Hindi pa nga screw. Insulator lang to. Kailangan natin matanggal yung dalawang hinang na to na humahawak dito. Yun lang yung humahawak na lang dyan. Natanggal yung hinang na yan, makakalas na tong regulator natin. So ano to, 4 pin siya. Yung connector niya is 4 pin. Okay. So ito yung hanapin natin na regulator. So hanap tayo ng ganito na medyo magandang brand siguro. Alam ko pang Mitsubishi to eh. And papalitan ko na rin yung bearing nito. Yan o. May tunog siya. Tsaka tingin ko para may wobble na rin to.
yung bearing lang dito. Yung ito, maayos to. Itong special bearing na to, maayos naman. Yung dito lang sa may pulley. 24, alam ko dito yung para sa impact. Wala kang 24 na maki. Wala natin. Kaya naman. Tanggalin mo natin itong stator. So ito, test lang naman natin to kung may continuity yung windings niya. So may para transformer din kasi yan eh. Ito yung nagiging parang magnet. Electromagnet tawag nila, no. So test lang natin dito sa mga slip rings niya kung meron tayong resistance. So ito sa akin meron siyang 2.8 ganyan, bumababa pa, no. 2.8 ohms. So okay pa yan pagka ganun, no. Check natin kung nag-grounded siya. So sa body, dito sa pinaka shop na lang siguro, no, kasi medyo ito coated kasi ito eh. Dapat wala tayong resistance makukuha. Sa pangalawang slip rings wala rin. So okay tayo. So hindi to grounded yung ating rotor tawag nila dito eh. Now itetest natin yung continuity ng mga coils natin. So ito yung sa akin is 4 coils siya. 4 yung usually kasi makikita nyo sa karamihan 3 lang, ganyan lang. Yun yung mga 6 lang yung diodes. Ito is pang 8 na diodes to, kaya 4 yung coils niya, no, na nakapares, parang ganoon. So parang basically ganito kasi yung iba yung 3 lang. So represent ng 3. Ito kasi 4 siya, parang ganyan. At 2 siya bale, na 2 pack ng coil to bale. So ang gagawin lang naman natin is kahit continuity test lang, let's say sound test lang, ganun. Lahat yan is magkakonekta naman dapat yan sa then pag sa kabilang pin na terminal natin lalagay, hindi yan tutunog, so hindi siya connected. So dito naman is connected. Okay naman, good naman lahat. At the same time, kailangan i-test natin kung shorted siya sa body. Example dito, test natin yung continuity natin sa body, no. Yan. So test natin, wala. So dapat wala tayong grounding. Wala tayong hindi grounded sa body yung ating mga coils, which is good yan. Naalis ko na yung bearing. May kalog na. Papalitin na rin to. The original Nachi na Japan. So tingin lang tayo ng pamalit. Sabay na rin natin to. So nung inopen ko itong alternator, wala naman ako idea kung anong klaseng alternator tong para sa nakalagay sa ating Master Friendly. So ang ginawa ko lang is nag-search lang tayo sa internet and even sa mga online shops kung ano yung mga kahawig nito. So this one is naka-order tayo ng, dahil ito ang sira natin, yung IC natin is naka-order tayo pang Mitsubishi Triton. So wala naman Triton sa Pilipinas, pero chinek ko siya sa Google kung ano yung Triton, which is Strada pala. Yon. So hindi siya kamukha ng pang L300 kasi dalawa lang yung pin ng pang L300. Ito is meron siyang 4 na pin para sa kanyang IC. So yung L200 Strada pala yung kamukha nito, which is yung in-order natin. Now when comes to sa diode is chinecheck ko siya, and then napansin ko 6 lang ang diode pala nito. Which is hindi naman dapat, di ba? Kasi ang stator natin is meron siyang 4 na coil yung stator natin, tapos yung diode natin is 6 lang. Kaya pala yung isang this one, no, ito is wala siyang output talaga. Nakaganyan lang yan eh. So
nakalagay lang siya diyan pero hindi siya nakahinang. So siguro yun nung inassemble nung pina-rebuild na natin, hindi na binother na sinabi sa akin na sir, tatlo lang, 6 lang yung diode mo. Kaya hindi naman ganun, hindi naman maximize yung capacity nitong ating stator. So anong pwede natin gawin? So nag-check ako online kung magkano ba yung 8 diodes na ganito, na kamukha nito. So nag-check ako at may nakita naman ako pang Starex, which is parehas din ng pang L300 for yung 4D 56 ba tawag nila dun sa makina na yun. I'm not sure, pero yun yung nakita natin sa online. Yung tinry kong kuhanin yung pang Starex na CRDI, pang 110 amps din yon, 12 volts at 8 yung diodes niya. So sa ganun, siguro sa tingin ko mas tataas yung load capacity niya. 110 amps to, pero ang ginagamit niya lang is 3 coil lang. Kaya siguro parang lumalabas na 80 or 90 amps lang ito lumalabas, no? Hindi niya nakukuha yung 110 talaga kasi kulang tayo ng coil. I mean, 2 coil bali yan. So, malaking bagay yon. Kasi, parang sa, kung 110, divide mo ng 4, ilan din yun, di ba? So, malaki na bawas. So, para ma-maximize ko yung full capacity ng stator ko, umorder na rin ako ng ating bagong diode. So, hintayin natin dumating yung dalawang parts, IC, tsaka yung bagong diode natin, bago natin siya, para ma-assemble na natin siya at matry kung okay. Now, dumating na ating nabiling IC regulator, which is ito, pang Mitsubishi Strada. Okay? Strada. And then, since itong stator natin is 4 yung pinaka pole niya, or pang 8 diode siya, bumili tayo ng rectifier diode na bago na pang 8 na diode para magamit natin yung full potential nitong 110 amps niya. So ito yung binili ko pang Starex to. Ang kaiba lang nito, mas maliit yung battery terminal niya, which is walang issue kasi standard lang na M6 tong nut na kailangan lang natin lagay dyan. Wala naman tayong problema dyan. So, ito yung ilalagay natin dyan. So, yung lumang 6 diode nito, ito yung gagamitin natin dun sa isa pang alternator natin, which is ito. Ito yung nauna kong alternator na yung na-stranded kami sa Bawan, papuntang Ilocos kami dati. Nasunog yung diode nito, nagsabugan nga yan eh. Plus, nadamay pati yung IC niya. So, now dito pwede kong gawing spare to. Tinest ko kasi yung lahat ng kanyang coils is buo naman, pati yung kanyang rotor buo din. So kailangan ko lang ngayon, bibili na lang ako isa pang additional na IC regulator na katulad ng binili ko na isa, para mabuo ko ulit itong isa pang to at meron na akong dalawang alternator, di ba? Ito is 100 amps to. Yung isa natin is 110 amps. Pwede na, di ba? Ito, actually, itong second hand neto, nabili ko. Nung na-stranded kami, nasa 6,000 plus yun. Nung punta kami ng Ilocos, around 2017 yata yun, around 16, ganon. So, yun, na-stranded kami doon. At bumili kami ng segunda mano, which is yun. Nasira na naman uli yung kanyang IC regulator. Tapos, kulang naman yung kanyang diode, which is 6 lang. Kaya ito yung papalitan natin uli. So hindi na ako uli gagas ng ganong kalaki, 9,000. Tingin ko kaya na natin itong mabuo nang hindi tayo gagas ng ganong kalaki. Tingin ko siguro pwede na tayo mag-assemble, no? So ito yung dito nagtatap yung ground natin, no? Yung screw. So ihain ko lang muna para medyo mas maganda yung contact ng ground niya dito. Kasi itong ground na to, itong case ng diode na to, o rectifier na to, ito yung pinaka ground natin. Pwede rin naman natin siyang lihain pa ng konti. Ito. Kasi
Sometimes masyadong baka may coating, para sure tayo na yung ground niya is magko-contact talaga. So ilagay na natin yung ating rectifier dito, pang Starex. So gagawin kung pang Starex ang gagamitin nyo, i-grind nyo lang ng konti yung plastic. Meron siyang plastic dito na naka-protrude para lumapat yung ground dito sa base, no, naka-case ng alternator. Lagay lang natin yung pinaka screw. Ayan. Test ko lang ng continuity. Dapat meron tayong contact sa ground dun sa isang diode natin, isang rectifier. Yung negative rectifier natin, may contact siya dapat dito sa mismong casing. So now yung ating IC. So by the way, itong IC na ganito, yung kanyang carbon brush, no, naka-recess pa yan. Ito yung pinaka lock niya. So hugutin nyo to kapag nailagay nyo na yung rotor, ha. So ito yung pinaka-lock nung yan. Ito yung pinaka-lock niya para paghugot nyo, lalabas na yung mga natin, carbon brush, para mag-contact na dun sa slip ring. Parang ganito siya, nakalabas siya. So ito, yan. Yun yun, bagong-bago pa to kasi hindi pa nga naubos yung isang carbon brush, sira na siya. Ewan. So screwin ko na itong ating regulator. Then make sure na meron kayong nakalabas ng konti, kahit konti lang doon, na pwede nyo hatakin para dun sa carbon brush natin, no. Gamit kayo ng medyo malaki-laking pang solda. Ito sa akin is 200 watts nga actually ito. Yan. Magdagan nyo na ng tingga talaga. Kailangan na kontindihin to kasi parang nakalabas siya. Yung so nailagay ko na yung aking regulator. Next yung ating stator. So align ko lang na maayos siguro yung mga niya, yung kanyang mga terminals. Bumili ako mas malaki talaga, 200 watts para sure. And siyempre pag naghihinang ako, nililinis ako ng contact cleaner yan. Hindi na contact cleaner yan. Bagong-bago itong slip ring nito kasi nga pina-rebuild natin. Kasama pinalitan yan, slip ring, itong bearing, yan. So feeling ko kaya nasira lang yung regulator nito kasi napupersa yung itong regulator na to, na itong IC regulator niya, na i-compensate yung kailangan ng sasakyan natin kasi tatlong terminal na nakahook dito kasi 6 na diode lang siya. Parang lumalabas 90 ampere lang talaga to, kaya talagang kulang na kulang at bumigay itong ating regulator dahil dun. So pwede na natin itong ilagay. Yan.
make sure yung hatakan ng sa carbon is nandito siya, no? Mamaya na tatanggalin niya kapag nai-screw na natin siya. So ayan, na-bolt in ko na. So kailangan walang umiipit, no? At walang nag-iingay. So yung bearing natin dito, pinalitan din natin niya kaya wala na yung ingay niya. Next natin kailangan gawin, tanggalin natin yung lock nung para sa ano natin, carbon brush. Ito yun, hatakin na natin. Yun. So nag-engage na yung mga carbon brush natin dapat niyan. Makalimutan ko yung ating cover. Now yung ano natin is M6 lang na yan. So lagyan na natin ng washer na lang. Check na natin kung talagang gagana. Ito yung ating voltmeter. Okay, so umilaw yung charge ng ating battery. Okay, so dapat siya mawawala yan kapag pinastart natin ang sasakyan. Sa cooling glow plug, wala yung charge. Tingnan muna natin to kung ano ba itong voltahe niya rito, 12.0, pero bakit siya? Tingnan muna natin, baka hindi pa nagano yung slip ring niya. So papakiramdam ako kung umiinit, ever. So yun, umakit na yung 13 kasi kanina yung slip ring niya hindi pa siguro, yung carbon niya hindi pa masyadong kumakagat. So dito umakit na yung voltahe natin, 13 volts. So try natin i-rev ngayon yung makina kung magbabago to, kung aakit man siya ng, dapat hindi to aakit ng sobra-sobra ng 14.5, dapat hindi lalampas ng ganon. So i-rev natin yung makina. Steady siya ng 13.4, tapos bababa siya and babalik siya ulit sa 13.3. Ngayon kailangan natin maglagay ng load, which is yung umpisa muna natin sa headlight. Wala masyadong nagbago, no? So start na natin yung ating aircon siguro 12.3. I'm not sure kung okay pa tong ano natin dito, yung ating voltmeter. Parang nahihinaan ako dito. Check ko mismo sa dito sa terminal ng ating alternator mismo. Dito tayo magte-test ng voltahe. So dito ako mismo sa alternator magte-test ng voltahe. So tingnan natin yung voltmeter natin. .5, which is okay. Battery 14.2. Wala naman tayong umiinit na sobra-sobra dito. Wala, warm lang. Okay, battery terminal okay tayo, 14.2 volts. Try kong i-solve yung mahinang voltahe doon sa loob ng ating cabin, no, sa ating sasakyan, yung nare-read natin na sa voltmeter. Baga dito sa ating alternator voltage 14 point something, pero pagdating dun sa loob nagiging 12 volts na lang. So try kong maglinis ng mga connection, no, sa mga ground, ganon, whatever. Yan, medyo malinis-linis na. So try kong hanapin pa yung mga connection natin.
para malinis natin. So ito na ngayon yung voltage ng ating battery. So akala ko defective tong voltmeter natin, kaya nag-adapt tayo ng isa pang voltmeter dito na kasama ng ating temperature meter o gauge sa ating coolant. Yan lagi ang voltage niya, umakit siya minsan. 13.8 parehas naman sila halos. Dito is 13.9. Yan yung stable voltage niya halos pagka umakit ng 14.2 ganyan, 14.5 sometimes pagka mataas ang rev ng makina. Even may load tayo, hindi naman tayo masyadong bumababa. 13.8 tayo kahit i-on yung aircon, i-off natin, siya 14.1, tapos i-on natin, bababa, pero babalik siya ng 13.8. Kung nire-rev natin, tumataas din. So which is a good sign na talagang working na yung ating alternator. By the way guys, ito yung ating pangalawang alternator. So inassemble ko na rin din siya. Hindi ko na pinakita yung total video niya, yung paano ko natin siya binuo, kasi same process lang naman nung nauna nating alternator. So ito yung 6 na diode dito natin inilagay para sa 3 coils na to. So ito pala yung total na spendings natin guys, no. So bumili tayong dalawang IC regulator sa dalawang alternator, 1498, isang diode rectifier, tsaka isang bearing. Total natin is 2548, di ba? Dalawang alternator na to. Ang laki na natipid natin. So by the way guys, baka naman na nagustuhan niyo yung video na to, pwede niyo i-click yung ating like, share niyo rin itong video, and the same time, huwag niyo pong kakalimutan yung subscribe. Baka hindi pa tayo subscribe sa ating channel, pakiclick na lang din yan. At the same time, yung ating notification bell para updated kayo every time na nag-upload ako ng bagong video. So again guys, thank you for watching and see you sa bagong upload natin next time.